Nilaglag na ni Luka at Kyrie si Gerardo. Este yung Clippers na every 5 years daw nagcha-champion si Kawhi. Yun nga lang, every year injured din si Kawhi. Sa outfit pa lang papasok ng arena, alam mo na kung sino yung seryoso at alam mo na rin kung sino yung ready papunta ng Cancun. Sayang yung run ng Clippers ngayong taon na sabi nga ni Jerry West, ang Clippers ang pinakamalas na franchise kasi nai-injured yung player nila. Ang Dallas makakatapat ang number 1 team at young team din na OKC. May history ang dalawang team na yon at naging rival din dati sa panahon ni Dirk at ni Kevin Durant. Hindi lang pwede basta-bastahin yung OKC dahil sa regular season 3 beses tinalo ng Thunder yung Dallas before and after ng trade. Ang pinagkaiba nga lang nun, yung nag-iisang panalo ng Dallas, tinambakan nila ang Thunder na naglaro doon si Kyrie at si Luka. Sa 3 talo ng Mavericks kontra sa Thunder, either walang Luka, walang Kyrie, or pareho silang wala. Ang Dallas din ang nagbigay ng pinaka-worst na talo sa OKC sa regular season noong February 11 after yun ng trade. Yun ang full force na OKC at Dallas lineup. So binabago kasi nila tong schedule katulad ng Minnesota at Denver. Dapat May 4 PH time yung umpisa ng Game 1. Ginawang May 5 pero May 4 pa rin naman yun sa US. Ang Dallas versus Thunder naman base sa ESPN, May 8 ang Game 1 PH time. So panibagong era, laban na naman sa pagitan ni SGA at ni Luka. Dalawang MVP candidate, dalawang high scoring player, dalawang international player din na nung last World Cup tinalo ni SGA at ang Canada ang Slovenia at si Luka. Meron din take dati si Shaquille O'Neal na mas pipiliin niya si SGA kumpara kay Luka. Consider kasi na two-way player si SGA kumpara kay Luka na may offense at defense. Mas complete player din sa argument itong si SGA dahil nga ang binigay doon mas batang team yung OKC at nagagawang mas involved ni SGA yung mga ka-teammate niya. Marami kasing hindi nag-agree sa take ni Shaq sa pagitan ni Luka at ni SGA pero sa side lang din ni Luka naging okay si Kyrie. Sa OKC, may combine na 48 points per game sa pagitan ni Jalen Williams at ni Shai Gilgeous-Alexander. Si Luka at si Kyrie naman may combine na 56 points per game. Ang third leading scorer ng Dallas si PJ Washington na meron 10 points per game. Nawala doon si Tim Hardaway Jr. Ang OKC, ang third best player nila si Chet Holmgren na meron 15 points, 8 rebounds at 2.8 blocks per game. So baka magalit pala si 3 months. Third leading scorer pala ng OKC, hindi third best player. Ang naging X-factor sa Dallas kontra Clippers sa first round yung defense ni Luka. Isa din doon, walang Kawhi kasi nga na-jinx ata ni Gerardo. Ang Dallas prior sa trade ang isa sa worst defensive team ng NBA. Now after nung trade mula sa number 22 sa defense naging number 13 ang Dallas nun. Ito yung prior na hindi pa sila nananalo ng game kapag hindi i-score ang Dallas ng more than 120 points. Ang OKC naman mula umpisa hanggang playoffs number 4 defensive team ng NBA dahil kina Holmgren at Lu Dort. Nalimitahan lang ng Thunder ang Pelicans sa 89 points per game sa playoffs. Mas mababa yon kumpara sa 115 points per game sa regular season para sa New Orleans. Ang Thunder naman merong 105 points per game. Ang best shooter ng OKC sa 3-point area si Lu Dort. 3 out of 5.8 per game. Yung isa pang best shooter talaga si Josh Giddey na may bago na naman ngayon. 2 out of 4 sa 3-point area. 50% pataas ang dalawang player. Ang Dallas naman, nasa 100 points per game ang Clippers kumpara sa 115 points ng regular season. Ang best shooter ng Dallas sa 3-point area si Kyrie. 3 out of 8, nasa 42% halos yun. Si Luka, 3 out of 11 pero nasa almost 26% lang siya. In papers, hindi nagkakalayo yung ibang stats ng Dallas at Thunder bukod dun sa points per game. Ang OKC din halos katulad ng trajectory nila noong 2012. Dahil 23 years old pa lang noon si KD at si Westbrook, si Ibaka naman at si Harden 22 years old pa lang. Batang team na pumasok noon sa finals. At mahigit 12 taon na din na hindi nag-aahit si James Harden. Ang OKC din ang youngest team na nanalo ng series, sweep pa. Since 2010, ito ang magiging pang-apat na beses na makakaharap nila ang Dallas.
2-1 ang record ng OKC so far doon. Ito naman ang unang beses na makakaharap ni Luka ang Thunder sa playoffs. Mabubuhay ulit yung rivalry ng Dallas at OKC na nagsimula noong 2011 nang nilaglag ng Mavericks ang Thunder sa Conference Finals na yun ang unang beses na si KD at si Westbrook umabot ng Conference Finals. Sa dalawang teams na tinalo dati ni Luka sa playoffs, ang Jazz at Suns, biglang nag-iba ang trajectory ng dalawang team na yon. Pinakawala ng Jazz sina Gobert at Donovan, ang Suns naman nakipag-trade ng mid-season noong 2023 para makuha si KD, pero prior doon, hindi na maganda yung nangyari kay DeAndre Ayton. Sa ngayon naman, ano kaya mangyayari sa Clippers?